These are all levity aside, no. These are Yeah, people just so evil, no, that they have the track record of mm, destroying lives. correct. Ito si Ronald Agree. Llamas, si Riza Ontiveros, they did it to CJ Corona. And CJ Corona, pinangalanan sila. You know, if we have that video, I hope you can Yeah, come up oo. with that Ni video. Miriam Defensor, ma'am. Tinukoy sila. Yeah, At yes, pinangalanan din sila also. ni Kwan, Yeah, ni Chief Justice Corona. yeah, yeah. I Imagine, agree. he was an honorable man, no, and then because of your dilaw politics, no, your rotten dilaw politics, itong kay Noynoy Aquino, 'di ba, yung Hacienda Luisita, Ginamit sinira nila yon. ninyo ang reputasyon ng isang tao. Tapos I remember that video, JD, if you have it, no, yung umiiyak si CJ Si Corona na CG Corona, yan, nakita ko all yan. I have is my name, 'di My ba? name. Pangalan na pinagkaingat-ingatan. I know how that feels kasi I'm the same way eh. Alam mo, Ah, alam mo Eric, no? I saw it kasi with my father and even with me eh. Parang the kind of yabang that I want, no, mm, is that when I say something, people will believe me because I'm not a liar, 'di ba? So you call me red tag, what the fuck do I care, 'di ba? Totoo sinasabi ko. At saka ay gustong-gusto kong power yung wala kang mm, mahanap sa akin, 'di ba? So naiintindihan ko kung anong sinasabi ni CJ Corona na all you have is your name. Tapos sinira mo pa Risa Ontiveros, Ronald Llamas, umiyak talaga Heidi siya doon eh. Mendoza, 'di ba? Biro mo, and then he died a broken man, 'di ba? He died a Ah, broken man, no? grabe ang His last heartache days. niya, ma'am, no? Very That's why painful. that's why alam mo, Eric, mga kababayan, I really invoke the spirit of CJ Corona to help us. Na, Let us get justice for you, CJ Corona, the justice that was denied to you, okay? yeah. Babawiin namin ang ginawa sa iyo ng mga yan, ng mga walang yang yan. Buti nga na buhay pa itong mga hayop na to, 'di ba? Itong mga Mm. sinungaling. Tapos grabe yung testimonya ni Rene, no, ni alias Rene, Ay, very grabe. daming, Detalyado, ma'am, ah. daming. Detailed. Yeah, Mm. Agree. Ma'am, no? terrible. Terrible. In fact, dapat challenge ito kina Senator Sherwin Gatchalian at sa buong Senado na may kasama kayo na nandadaya, nanluloko, Yeah, at nanunuhol ng mga testigo gamit ang kanyang posisyon bilang senador, hindi nyo man damay lang kayong lahat. masuspend. Yeah, Yeah, dapat isuspend ito for 1 year and yeah, then under proceeding dapat i-remove ito sa yeah. Senado. Eh si Kiko Bersaga ni-remove dahil lamang nagrereklamo sa katiwalian na tini-expose niya mga kasama niya. Ito si Ontiveros makapal ang apog, makapal ang Ano, mukha. Ginamit niya na ang kanyang posisyon at resources ng Senado para sirain ang lehitimo na religious organization ng Kingdom of Jesus Christ, wasakin ang pagkatao ni Pastor Kibuloy, and yet she gets away with it, Ma'am Lorraine. you know why? Because she thinks she's going to be president. She Yeah. thinks that by sucking up to the Marcoses, that she's going to be president. But I hope the Marcoses, na may konting utak pa sila, na, dude, you know what .01 means, right? You know that she's never gonna win, right? Kahit na Point dayain yan zero. ni George Garcia, nako, hanggang Malabo. George Garcia can only do so much, pero .01, that's the loserest of the losers in forever in the world, in the whole galaxy. So, yan, Um, alam mo, laglag nyo na yan, walang kwenta. yeah. Ang people no longer trust you, ganyan pa yung bagahe ninyo, 'di ba? Yung taong yan, walang kwenta. Ito pa sila Laila de Lima din, ganyan din yung mga Ma'am, meron sasabihin. kaya tayong kopya? Can you read it, Yeah, please? At ready. itong tiniente ni Hontiveros na si Percy Boingiwe Sindanya. Okay, si Lieutenant yan eh. Boy Ngiwe. Okay, sabi ni Laila de Laila. Sige, si ma'am. Boy Basta mo, Ngiwe ma'am. muna. Okay, okay, si Boy Ngiwe. Sabi niya, panahon na para makamit ang katarungan ng mga biktimang babae at mga bata. Karumal-dubal ang kahayupang ginawa ni Apollo Quiboloy. Putang ina to. Grabe. We saw Grabe and yan. heard the testimonies during the Senate investigation regarding his crimes. His immense political influence and access to resources continues to be a threat to the lives of his victims even while he is detained in Philippine prison. Grabe!
Dapat madaliin ang proseso ng kanyang extradition at pagbayaran na niya ang kanyang mga krimen. Yun lang ang tanging magbibigay ng katarungan at katahimikan sa kanyang mga biktima. Yeah, Can you I go think ahead, sumpa ito Eric? kay ano, Because no? I need to cool down. Sumpa itong nangyari kay Sindanya na to. No, sa Yeah. sobrang sama ng ugali at baluktot ng utak niya, he judges people without evidence, without process of the court and litigation and prosecution. Akala mo Diyos siya na pwedeng maghusga at maghatol kay Pastor Kibuloy. Napakasama daw ni Pastor Kibuloy. Bakit? Nakilala mo ba sila? Nakatrabaho mo ba sila? Nakasalamuha mo ba sila? Anybody can put up an accusation, but it does not follow that that is true. Nothing has been proven against Pastor Kibuloy. Itong si Sindanya po, mga kababayan, para may ideya kayo, hilaw na komunista po ito. Gusto nilang pabagsakin ng gobyerno pero mga duwag. Wala silang New People's Army. Pero nakikipagsabwatan sila sa CPP, NPA, NDF. Ang Akbayan po ay grupo ng mga hilaw na komunista. Nagkukunwaring komunista pero duwag na aminin. Wala silang armado. Pero gusto din nila magkaroon ng kaguluhan ang lipunan. Itong statement ni Sindanya, tatlong nakita ko kagad, Ma'am Lorraine. Number one, ito ay baluktot na akusasyon. Walang batayan sa prosesong patas at tamang pagkilala na wala pa pong kaso na na-prove against kay Pastor Kibuloy. At ginagamit niya ito na mag-agitate ng mga tao para magalit kay Pastor Kibuloy. Ang tawag po dyan ay rumor mongering. Nang iintriga at nang uupat itong kulukoy na si Boy Ngiwi na And si it's Sindanya. libelous. It's libelous. Libelous. Kasi assertive ang kanyang sinasabi. Hindi niya sinasabi na dapat madaliin ng korte ang paghusga sa kaso ni Pastor Kibuloy upang makita ang katotohanan. That's not the way. Itong Sindanya ng Akbayan Hilaw na Komunista Group presented his statement. He is conclusively directing an attack against the person of Pastor Kibuloy without any legitimate judicial conclusive evidence. Wala siyang hawak. Number two, makita po natin na they are riding on the concept na may piniktima si pastor ng mga bata at babae. Excuse me, wala pong kaso si pastor na may bata na nagreklamo sa kanya. In fact, mahal na ng mga bata at ng mga magulang nila si pastor, lalo na nang mabuo ang Children's Joy Foundation. Libo-libong kabataan ang nakapag-aral, elementarya, high school, at nakapag-kolehiyo pa, at may feeding program pa ang kanilang sistema ng pagtulong sa kabataan sa mga pobreng mga pamilya all over the country. At marami naging profesional na, naging doktor. So kung nang-aabuso si Pastor Kibuloy, tarantado kang Sindanya ka. Ituro mo sino nagkaso na bata. Sino ang nagkaso kay Pastor Kibuloy? Ilan ang napagtapos bilang maging doktor, maging abogado, maging teacher mula doon sa Children's Joy Foundation. Ang iba naging full-time church workers na nila. Wala kaming narinig ni Ma'am Lorraine. We have been with them for almost or more than 6 years na. Mag 7 years na kami nilang kasama sa mga gawain, sa pagtulong sa komunidad at lipunan, pagtatanggol ng demokrasya at pagpapanatag ng kapayapaan sa bansa. Never kaming nakarinig ng ganyang mga reklamo o may mga lumapit sa amin na may ganyang reklamo. Ikaw lang Sindanya, at you will get the justice that you deserve sa pagsalaula mo sa isang tao na marangal at malalim ang naging pagtulong sa bayan. At ang panghuli kong punto sa iyo, Sindanya, di ba ikaw ang nasasangkot na ang grupo nyo ay may unexplained na mga pundo mula sa mga MOOE nyo na milyon-milyon na wala, na ninanakaw ninyo, at kasama doon sa pagtabon-tabon nyo sa insertions at sa mga iba pang kanakawan at kakurakutan sa Congress. Bakit ka magkakaroon ngayon ng diskarte as if you are a moral crusader against Pastor Kibuloy and Kingdom of Jesus Christ? Ayusin mo muna mukha mo. Walang gamot. Sa mukha mo baka pwede mo pang ritukihin. Pero ang baluktot na pananaw at kaisipan mo, wala nang rituke yan. Dapat sipain ka sa Kongreso. You don't deserve to be there in Congress. Tsaka alam mo, more importantly, pastor has never been charged with rape. Correct. Never. Correct. In a court of law. So what are these assholes saying? No? Nag-iimbento
libelous nga, sana nga maano ito. Tsaka Eric, napansin mo, pareho sila ng Pareho. statement ni ano, pareho. No, so malamang may tulong ito sa mga CPP nilang kaibigan na dati Nag-uusap sila. Yeah, mortal, nag-uusap sila. mortal na magkaaway pero ngayon, o 'di ba? Ah, Parehong-pareho yung sinasabi nila na yung agree. katulungan sa mga bata imbento, 'di ba? And also, no, this Persis Endanya, ano siya, corrupt siya, no? O tumanggap siya Oh, ng suhol kay Martin suhol. Romualdez para sa signature niya, 150 million na pera ng taong bayan, ikaw Mhm. magnanakaw ka, hayop ka, and then you have the bloody gall to talk about as if you're on a moral high horse, 'di ba? Tang na Yes. loob, 'di ba? And you want to hear you want to hear what said Eric, Si Dilima. si Dalima naman, si Saba naman, Oo. okay? Si Hindi naman Dilima, ito yan po ay ginagaling. mayroong mga mahigit kumulang mga 100 million din pong hindi na-liquidate niyan at na-prove na nagastos ng tama sa Department of Justice, no? Nawala na lang na parang bula dahil nga bata-bata ni Noynoy Aquino yan, kabarkada ni Hontiveros, nila Lamas at nila Sindanya. Ma'am, bira ang kanyang pakikisawsaw nito, no? Hindi lang pala ito mahilig sa adjective na pakikiapid, pati sa pakikisawsaw mahilig din pala ito si Okay, sabi itong niya, si sige ma'am, go ahead. this has been a long time coming. We hope that Apollo Quiboloy's extradition to the United States proceeds without delay. We understand that the DOJ has already anticipated this and we hope it will act swiftly to assess the request and immediately seek the President's clearance, which is just a matter of procedure. Naku, ito na naman procedure, as if she knows something. Pwede ba? Hindi na dapat magpatumpik-tumpik pa ang gobyerno dito. Pinakahihintay ito hindi lang ng mga biktima niya dito sa Pilipinas, kundi pati ng marami pang biktima ng kanyang mga karumal-dumal na krimen, lalo na mga Grabe, bata no? at kababaihan. Paulit na naman sa ibang bansa daw. Sinulit. Marami pa rin galamay dito. Pareho nung pattern na sinabi ni Ni Virus. Tiberas Marami at pa ni rin Boy mga Ngiwi. galamay dito sa bansa si Kibuloy na pwede pa rin maghasik ng lagim. In fact, the same words, exact words. Dapat nang wakasan ang kanyang impluensya at panagutin sa kanyang mga kasalanan para mabigyan ng hustisya ang lahat ng biktima at kanilang pamilya. Actually, si Saba ang may maraming atraso. Go ahead, Eric. Go ahead. You first. Ma'am, ikaw muna, ma'am. Nakabuelo ko kay Sindanya. Ipasa ko sa iyo and then isa-summarize natin siya, ma'am. Yeah, Then, yeah, ma'am, pero before ko lang makalimutan, allow me please 2 yeah, minutes. yeah. Before po itong request for extradition ng US government on Pastor Kibuloy sa kaso niya sinasabi sa US, Mm. ay halos na-dismiss na po ang mga kahalintulad na kaso sa kanyang mga leaders sa Amerika. Yeah. Nakalabas na sila, Yes, na-dismiss yes. na, same nature of the cases. So there's no point na dapat dalhin pa doon si Pastor Kibuloy kasi ikinaso na nila ang same nature of case kay Pastor. At ma'am, gusto kong kuhanan ka ng opinion, inuulit-ulit ni Dilima as if they represent the victims. Isa lang pong complainant kay Pastor Kibuloy, Laila Dilima. Hontiveros, anong victims ang sinasabi nyo? Kung mayroon kayong influensya, poder, kapangyarihan, at pundo, ba't di nyo pinakaso ang sinasabi nyo mga biktima? There is only one complainant na ginamit ninyo. Si Glenda Portugal lang. At hindi rape ang kaso. At yan ay paulit-ulit nyong ginamit sa hearing at pati sa kaso. So saan sinasabi nyong mga biktima ng karumal-dumal na krimen? Kung makapagsalita kayo, akala nyo pati ang sumbi ay babangon sa kanilang libingan at maniniwala sa inyo, Ma'am Lorraine. May magandang response ang isang member ng KOJC. Gusto ko siyang basahin, okay? Kasi Sige ma'am, please. ito siya eh. Malinaw na political at religious persecution ang ginagawa kay Pastor. Una, ito pala yung sinasabi nilang human trafficking, yung pagpapadala ng mga missionaries sa bawat maraming bansa. Human trafficking yun. Tangengot, gawain yun ng isang simbahan pagka mga missionaries. Hindi Yes. human trafficking yun. 'Di ba? Imbento. Paano naging human trafficking yun? Nung panahon ng 16-day siege sa KOJC compound, ni isa sa kanila, kasi anniversary nila na nandun sila, ay walang Yeah. gusto sumama sa pulis kasi lahat sila doon mahal nila ang KOJC. Okay? Tama. Hindi sila mga kampo ni Satanas katulad ninyo.
Pangalawa, 6 na taon nang nakabinbin ang kaso ni Pastor sa US, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring formal na petition for extradition na naihain sa korte. In fact, ang mga kaso ng kanyang mga kasamahan na inakasuhan sa US ay na-dismiss na, katulad ng sinabi ni Eric. Ganun pa man, patuloy pa rin ang pagkakaantala ng prosecution, isang malinaw na senyales na mahina ang kanilang ebidensya at puro hearsay lamang. Tama lamang na maghain ang mga abogado ni Pastor ng motion to dismiss for failure to prosecute. Imagine? Tama, 6 years. 6 years Hindi, sapagkat sa hindi tagal nakausad dahil wala. pinatulog lang ang kaso, walang Yeah. testigo. At saka sila yung humihingi parati ng postpone kasi wala silang ebidensya eh. Pero si Pastor ready na sila at yung mga team niya. Okay, so sapagkat sa tagal ng 6 na taong ng hanggang 8 taon, ang justice delayed is justice denied. Correct. Kaya ito ang dapat nating bantayan. Dahil sa hina ng ebidensya, baka mauwi sa taktika na ginawa nila kay PRRD, no? Rendition. Which is a violation of international humanitarian law. Am I correct, Eric? No? So, maybe correct me if You're I'm correct. wrong. Correct, ma'am, correct. Panawagan sa US government kung paanong mahigpit ninyong tinanggihan ng ICC. Sana ay ganun din katatag ang inyong paninindigan labang sa panghihimasok sa soberenya ng ibang bansa tulad dito sa Pilipinas at sa pagrespeto ng karapatang pantao ng bawat mamamayan. Huwag po kayong mag-resort sa extraordinary rendition. Sa halip, respetuhin ang tamang proseso ng extradition proceedings sa mga korte. Pangatlo, nakapagtataka na ang mga allegations nakapagtataka ang mga allegations nila dahil dito raw sa Pilipinas naganap ang krimen. Kung dito nangyari ang alleged crime, bakit doon sa ibang bansa? Iyon. Klaro. At sa huli, lubhang questionable ulit ang timing ng paglabas ng isyong ito. Lumalabas ba ito para tabunan ang problema sa baha? O kaya ay dahil sa big failure ng mga testigo sa prosecution para sa impeachment ng Vice President? Very valid observation po yung binasa mo, Ma'am Lorraine, no? That this can be a very high-level diversionary issue upang ilihis ang taong bayan sa kapalpakan sa impeachment trial ng grupo ni Marcos at nila Romualdez to prove yung kanilang aligasyon laban kay Vice President. Second, maganda yung unang opening statement. Ito ay isang political demolition job against Pastor Kibuloy. Kasi gusto nga nilang paluhurin at lumpuin si Pastor, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI. Dahil dyan lang po nabubulgar ang katotohanan. Dyan po dumadaloy ang mga pahayag tungkol sa totoong kaganapan sa ating gobyerno, sa ating bansa. Hindi po yan sinasala sa SMNI. Kaya gustong-gusto ng mga tao ang ginawa ni Pastor Kibuloy na maging advocate channel ang SMNI. Kagaya ng pagbuo niya ng programang Laban Kasama ang Bayan na talagang nagmulat ng milyong-milyong mga Pilipino tungkol sa kasamaan ng CPP, NPA, NDF. At panghuli, napunto ko dito sa binasa ni Ma'am Lorraine na opinyon. Si Pastor Kibuloy at ang KOJC po, biniktima sila together with more than 300 churches. Ini-extort sila ng FBI at ng Department of Justice ng Amerika during the time of Joe Biden. Dahil karamihan sa kanila ay tinitingnan ng FBI noon na ginamit ni Trump para tulungan siya sa kanyang kampanya laban sa mga issue ng LGBTQ, yung mga divorce, yung mga immoralidad sa Amerika. So si Pastor Kibuloy po, kasama yan ang KOJC sa tinarget na grupo na ginamit ng Democrat group na ngayon ay alam natin, sa Amerika pala ma'am, nag-ooperate din kay Pastor doon, ang CPP, NPA, NDF, Bayan USA, Gabriela USA, at pati po ang Migrante International, NILPS. Nakasabwat na mga nagreklamo kay Pastor doon sa US, yung Bandari Group, na nakikipagsabwatan sa mga makakaliwang grupo at sa Pilipinas. Dapat po na makita ito ng mga kababayan natin. Ganun po kalubha
ang paggamit ng political issue na ito laban kay Pastor Kibuloy. At sa tingin ko, magiging malaking issue ito sapagkat kapag ipinilit ni Marcos na ipatapon si Pastor Kibuloy sa US without following constitutionally mandated process sa pagpa-extradite ng isang biktima o isang akusado, ay talaga pong dapat makita ito ng mamamayan na gano'n na po kadesperadong gobyernong ito at dapat tumutol tayo, Ma'am Nurin. Tsaka parang wala na namang batas, 'di ba? So, Ayan. itong and ano, to tie that up, hindi coincidence na si Pastor, no, kung bakit siya iniipit ng ganyan, ginigipit siya ng ganyan ngayon. Agree. Kasi nilalaban niya ang CPP, NPA, NDF. At That's nandiyan true. nung kahit wala pang LCAC noon. Kahit Yeah. mag-isa pa lang ang KOJC, sila lang ang Tama. lumalaban. 1980s, sila pa lang dyan, no, na maliit na simbahan. Sila, very consistent ang KOJC. So, Tama. itong pinagsasabi ng mga magnanakaw na yan sa Kongreso, si Percy Sandanya na magnanakaw, si Laila De Lima na nung DOJ ay cuddler ng drug lords at bumibisita doon sa BJ Empri at kung ano-anong milagro ang pinaggagawa doon, Tama. tumatambay siya doon sa kwarto ng sino yun? Si Si JB Sebastian, Ma'am, ang paborito Yeah. niya. Yun ang kwento, no, na Habang narinig sa labas ang tugtog ng Careless Whisper ni George Yeah. Michael. yeah, tapos kasi alam naman natin mahilig siya sa saba, 'di ba? Yeah. Mahilig Inamin siya sa naman niya. saba. Yeah, Pinaganda niya lang ang pangalan, Mama, ng pagiging pakikiapid, sabi niya, frailties of a woman. Pakikiapid pa rin yun. Tsaka hindi lang yung Adultery pa driver, rin yun. hindi lang si Janelle, pati yung bodyguard. Sinampal nga siya ni Janelle, di ba? Sinampal siya ni Diba? Janelle. Kahit na siya, Secretary of Justice, sinampal si Yeah. Laila De Lima. Napakawalang kwenta talaga. Na talagang and then you have the bloody gall to stand there on your high horse and pretend na ang linis-linis mo. Diba? Tapos hindi naman siya Correct. umasta-asta, diba? Pag nandyan siya in public, para ba siyang very respectable Oo, person, napaka-demure na napaka-prinsipyado. Yung pala hilig mo pala ng saba at hindi pa hindi lang iisang saba, maraming saba yun. Oo. Ay, Mahilig sabi kasi nga nila, maraming dapat sabahan, daw may Laila. Department of Plumbing siya noon eh. Linis tubo. Tapos alam mo nakakatawa, natatawa talaga ako dito sa mga ito, at mga dilaw, mga pink na ito, no? Plumber. Kaya the Filipino people hate them because they're such hypocrites, di ba? Tapos, Hipokrito talaga. maglilinis-linisan, katulad itong si Ngiwe, si Percy Sandanya, he pretends that he's about anti-graft and corruption, pero putangin na tumanggap ka nga ng suhol, gago. Nakita mo yan, ma'am, yung video niya? Ay, samahan niyo kami bumusina. Lumabas ang ulo ng mga tao. Magnanakaw! Biglang tumuwid ang iwi niya. Alam mo, kaya mahal na mahal ko si PRRD. Kung bakit mahal din siya ng mga Pilipino, hindi siya nagmamalinis eh. Yan. Kahit ang Vice President kung sino sila, yun yung katotohanan, di ba? Hindi katulad ni what's her face, itong si Laila, di ba? Meron pa siya mga pagganyan-ganyan niya, Eric, may pagganyan-ganyan pa siya, di ba? Meron siya mga panyo-panyo na ganyan na parang ladylike siya, di ba? Pero pala sa bars ka pala. Plumbing services. Nagpa-plumbing services ka pala. Tsaka hindi lang yon. Ang trip pa niya, yung mga subordinates niya, drivers, bodyguards. I mean, she fucks the help. Oh my goodness, di ba? Laila, why do you fuck the help? My goodness, di ba? Sana kumuha ka man lang nung medyo, kasi bawal yun sa batas sexual harassment yun di ba? Gumagamit ka ng influence mo to gain some sexual favor. Hindi naman po yan aligasyon Inamin niya yan in public television interview with Professor Winnie Monsud. Yeah, and Pero si Ontiveros, di pa, what? Magkasabay sila sa interview na yun. Ganun. Tapos di ba
Si Virus ganun din eh. Si Virus ang Ah, hilig-hilig niya magmalinis, ang hilig-hilig niya what? Ganon. Pero alam naman ng may buong may madla ng kubo boyfriend pala niya ito. mini-maintain siyang kubo. Hindi na nga makalakad ng maayos si Ronald Llamas eh. No? Nakita mo ba siya lumakad? Parang Lupay-pay talaga. parang naka-diaper, parang ano ba 'yon, 'di ba? But these are ano, all levity aside, no. These are Yeah, people just so evil, no, that they have the track record of destroying lives. correct. Ito si Ronald Agree. Llamas, si Risa Ontiveros, they did it to CJ Corona. And CJ Corona, pinangalanan sila. You know, if we have that video, I hope you can Yeah, come up oo. with that Ni video. Miriam Defensor, ma'am. Tinukoy sila. Yeah, At yes, pinangalanan din sila also. ni Kwan, ni Yeah, Chief Justice Corona. yeah, yeah. I Imagine, agree. he was an honorable man, no, and then because of your dilaw politics, no, your rotten dilaw politics, itong kay Noynoy Aquino, 'di ba, yung Hacienda Luisita, Ginamit sinira nila yon. ninyo ang reputasyon ng isang tao. Tapos I remember that video, JD, if you have it, no, yung umiiyak si CJ Si Corona na CJ Corona, yan, nakita ko all yon. I have is my name, 'di My ba? name. Pangalan na pinagkaingat-ingatan. I know how that feels eh, kasi I'm the same way eh. Alam mo, Ah, alam mo Eric, no? I saw it kasi with my father and even with me eh. Parang the kind of the kind of yabang that I want, no, mm. is that when I say something, people will believe me because I'm not a liar, 'di ba? So you call me red tag, what the fuck do I care, 'di ba? Totoo sinasabi ko. At saka ay gustong-gusto kong power yung wala kang Mm. mahanap sa akin, 'di ba? So naiintindihan ko kung anong sinasabi ni CJ Corona na all you have is your name. Tapos sinira mo pa Risa Ontiveros, Ronald Llamas, Umiyak talaga Heidi siya doon eh. Mendoza, 'di ba? Biro mo, and then he died a broken man, 'di ba? He died a Ah, broken man, no? grabe ang His last heartache niya, days. ma'am, no? Very That's why painful. that's why alam mo, Eric, mga kababayan, I really invoke the spirit of CJ Corona to help us. Na, Let us get justice for you, CJ Corona, the justice that was denied to you, okay? yeah. Babawiin namin ang ginawa sa iyo ng mga yan, ng mga walang yang yan. Buti nga na buhay pa itong mga hayop na to, 'di ba? Itong mga Mm. sinungaling. Tapos grabe yung testimonya ni Rene, no, ni alias Rene, Ay, very grabe. touching, Detalyado, ma'am, ah. dami. Detailed. Yeah. Mm. Grabe. So, And ma'am, come to think of this, mga kababayan, sa mga nakikinig o nanonood sa amin ni Ma'am Lorraine. If you want to destroy the persona and the stature and the credibility of very good preachers and church leaders, yeah. usually ginagamit sa kanila na issue at iskandalo, itong kinakaso kay Pastor Kibuloy. Yeah. Pini-hype sa media, paputukin sa media, i-operate ka ng media, tapos may mga interest group na tirador kagaya ni Ontiveros, Dilima, sila Sindanya, yung CPP, NPA, NDF. Because the purpose there ay huwag po maniwala ang mga tao sa positibong impluensya na naidudulot ng isang Apollo Kibuloy. Hindi lamang sa kanyang ministry, kundi mismo sa pagbubuo ng mga pagbabago sa lipunang Pilipino. At malaking tulong po si Pastor Kibuloy, akala nyo lang, he is the only person at ang grupo niya na hindi sumingil o naningil sa gobyerno. Free airtime, 3 hours a day, 5 times a week for almost 4 years. Hindi nagbayad ang gobyerno, ipinagtatanggol ang AFP, PNP, ang NTFL-CAC, at ini-educate ang taong bayan. 3 hours a day. Billions of pesos po kung airtime ang babayaran mo dyan. Eric, no, nung ginagawa natin yung laban kasama ang Yeah. bayan, alam mo kahit saan ako pumunta sa mundo, isang beses sa New York, sa train, kasi Yeah. yung lumalapit sila, tas kilala nila. So, sa madaling salita, madaming nakinig doon. And Very effective yun. as a result of that, na-empower ang mga kababayan natin na Tama. over 5 decades pinagluloko ng CPP, NPA, NDF. Agree. So, sa mundo natin, nakita ko na yon, no, na pag nagsabi ka ng katotohanan, meron talagang kabayaran yan. At si Pastor, binabayaran niya ngayon. Mm.
yung pagkapiit niya na yan, meron niyang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. I agree. Sigurado ako dyan. Pero sa amin, no, wala nagsisisi. If I had to do it over again, I would do it over again a million Yes. times. Mm. At saka walang tumitigil dito. Yeah. And I think handa si Pastor dito mamatang KOGC. Yeah. The way handa rin si Pangulong Duterte, si Vice President, Alam na nyo, when you yeah, stand for what is correct and yeah, just, when you stand for the interests of the people against evil forces who yeah. destroy the people, you will really face consequences such as like this, persecution. You Ma'am, go know, ahead. that's why, kawawa ito si Larissa Ontiveros, yung mga sinungaling ng mga walang kwentang yan, that they will never know the KOJC people. Because Yeah, they have been a source of inspiration and guidance for me that meron palang I ganon, no, agree. na na talagang hindi sila lumuluhod basta katotohanan. At saka yung they live out the gospel, no? What their religion is, the kindness, the patience, the humility, and Yeah. they really unite everybody, no? Gustong-gusto ko 'yan about them. And gustong-gusto ko yung integridad nila na Mm. hindi sila nagsisinungaling, no? Sabihin nila yung totoo parate, whatever it costs them. And I'm so grateful that at a time like this, nandyan sila. Kasi ang Mm. Pilipinas ngayon, nalulunod sa kasinungalingan at mga taong galing mga kampon ni Satanas na mga puro mga sinungaling. Tama. Ngayon, meron bang kaso si Martin Romualdez? Wala, 'di ba? Wala. Wala. Tapos marami At siyang barkada yan yung Kwan Ma'am Lorena, huwag nating kalimutan. Romualdez is the backer, protector, barkada po. Nila Hontiveros, nila Trillanes, nila De Lima, at nila Sindanya. Ito ang mga taong gustong wasakin si Pastor Kibuloy at ang grupo po ng Kingdom of Jesus Christ, magkakabarkada sila. lahat nung enemies of the state, lahat ng enemies ng mga taong bayan, yung kagandahan nagkukumpulan sila ngayon at nagtutulungan Sama-sama sila. para wasakin ang isang taong napakaswerte natin pag naging president natin at yan ay si Inday. No, Yes. the more na nakikilala ko siya, alam mo Eric, admirable, grabe. Grabe si Inday. Iba siya talaga, even her humility, her Sabi ko, baka hindi ko kindness. kakayanin kung ako sa kalagayan niya. Baka hindi ko kayanin yung pinagdadaanan niya at ng pamilya niya ngayon. Yung apat na bumaliktad, 'di ba? Oh, grabe. Wala pa sa katiting na dinadaanan ni Inday, bumigay sila, 'di ba? Pero alam mo Eric, no, ang tingin ko kasi diyan, no, paano naging hindi ko naintindihan kasi yung pag-iisip ng Bangag administration, no, na paano naging panalo yon. Okay, umatras yung apat, pero alam ng buong Pilipinas na tinakot at sinuhulan, 'di ba? Obvious ba? So in other words, after that, lalo nilang ginalit ang tao kasi cover up, 'di ba? Cover up Pinagtatakpan talaga. ninyo yung nagnakaw sa Pilipino. Ah, Na hanggang ngayon naghihirap ang bansa pasama ng pasama ng pasama. Konting ulan, bahang-baha, 'di ba? At saka hindi pa natin pinag-uusapan dito ang DepEd, ang Department of Transportation. Wala pa yung mga ninakaw ha. yes. DPWH pa lang 'yan ha. Yung Ma'am, walang hanggang remember, niya. ang nawala sa mga big ticket projects for the last 3 years ni Marcos na hindi may pakita sa napunta, 450 billion pesos. Kaya na-delay ang subway, nawala ang train na mga project, wala na mga tulay na mahalalaki at mahahaba. Dahil walang counterpart ang gobyerno at inilipat sa mga flood control. 450 billion pesos. At saka alam mo, um, yung nagugulat kasi ako, kasi siguro kasi nasa bubble, na meron, na lumalabas pa din, lakas pa din ng loob ng bulok na mainstream media, Yes. na pinalalabas nila na walang koneksyon ito sa kay Marcos, yung flood control. No? So, nasa preso na si Mike Defensor, nasa preso na si Rodante Marcoleta, si Jigoy Mm-hmm. Estrada, si Orly Gotesa, hindi na natin makita lahat mga Oh, hindi na nga whistleblowers. alaman kung buhay pa siya. Yeah. Tapos, ayan, bumaliktad kasi tinakot, binayaran, etc., di ba? At ako nandito, di ba? Tapos, Yeah. ikaw, napakarami mong kaso, si 6 Marcoleta. na active cases. Yeah, so,
In other words, hinahabol yung mga nagsasabi ng totoo tungkol kay Bangag, 'di ba? So, um, paano nila lulusutan 'yon, 'di ba? So, paano nila lulusutan 'yon, Eric? Kasi alam na ng buong Pilipinas, galit na, -27 ka na. Paano Ah, mo lulusutan? kasi kung hindi naniniwala ang mga tao sa expose na ito, mananatili siyang positibo ang pagtanggap sa kanya ng mamamayan. Pero Yeah. for almost 8 months or almost close to 1 year, ang kanyang trust, approval, and confidence ratings sa taong bayan, puro below zero. -15, -12, -27 mga kababayan. Which means, Bumubulusok. Mm. o bulusok pababa, which means, ang taong bayan wala nang pagtitiwala dahil alam nila na masama at puro nakaw at kurakutan at kabulukan ang nagaganap sa gobyerno ni Marcos Jr. Eh Tapos, samantala, Ma'am Lorin, mm. dinurog nila ng turutudo ang isang Sara Duterte, siya pa rin po ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan in all surveys, Ma'am Lorin. At saka ano, kung honest yung surveys na yan, I believe mas mataas pa si Inday diyan. Pwede Kasi nga, nga, tama. ang ginagawa kasi nitong mga ito, ginagalit pa ninyo lalo ang taong Hmm. bayan. Ginagalit ninyo. And they don't have the, I don't know, the intelligence, the expertise. I thought ba mga politiko kayo? I thought ba dapat alam ninyo na ang kapangyarihan ninyo ay galing sa taong bayan? Di ba? Yes. Pero hindi ninyo, pero para sila mga stupid talaga, stupid people na ginagalit nyo pa. And a lot of those times, ginagalit ninyo needlessly. No, hindi na kailangan eh. Ito katulad nung kay Pastor, gagalitin nyo pa. Hmm. Nabitin Hmm. na bitin pa kayo sa galit ng tao, 'di ba? Stupid. Talaga, I ulo doon, agree. stupid. I don't get it. I don't really get it. The way they think, and the way they think that they are getting away with it, maniniwala kami that you're gonna file a case against Martin Romualdez. Fuck, 'di ba? Wow. Or that it ends only with Martin. Talaga? Really? Are we stupid? So, lalo nilang ginagalit ang taong bayan, no? And, Panluloko. and, and you know, sayang kasi meron kang kapangyarihan para baguhin ang bansa, no? Kunyari ombudsman ka, no? Meron kang kapangyarihan baguhin ang what's the destiny, no, of our Yung country. kapalaran o yung kahahantungan ng bayan mo. Kahahantungan kasi nasa crossroads tayo, 'di ba? Ah, Pwedeng sobrang sama ang mangyari at sobrang sama ang mangyayari pag si Bongbong Marcos ay pilitin niyo pa sa taong correct. bayan, 'di ba? Bakit? Hinuhulaan ba natin 'to? Hindi. Hindi. Look at the numbers. Look at the numbers cannot lie. Talagang bumubulusok ang bansa. So patatanggalin Tuloy-tuloy, niyo ma'am, ha? talaga. Yeah, yes. Tuloy-tuloy. Yeah, no, so dahil sa mga ambisyon ninyo, gusto nyo pang patagalin yan, maghanap na lang kayo ng ibang paraan pero hindi na yan. Kasi kundi ubod kayo ng tanga talaga. 'Di ba? Nalulungkot ako, no, na kasi naramdaman ko yon briefly, no, nung panahon ko under PRRD na yung Hmm. ganong klaseng power na bigay ng taong bayan Hmm. na kikembot ka lang ng konti, may magandang mangyayari. And that changed so many lives for better. 'Di Correct. ba? For the first time, yung mga kababayan natin naramdaman nila yung totoong katahimikan at progreso, umandar ang buhay nila. 'Di Hmm. ba? So, pero ikaw, meron kang hawak na ganyang kapangyarihan, ang pinilit mo, ang pinipili mo, makikiunggoy ka dito sa mga magnanakaw na 'to. 'Di ba na Tama. nagmumukha kang tanga na nagsisinungaling ka pa sa Pilipinas, binibigay mo ang buhay mo sa mga drug addict at mandarambong, kundi ka ba naman tanga? Parang sayang eh, no? Parang sayang talaga. Binigyan ka ng magic power, tapos ang ginamit mo yung magic power na Ah. yun para gumawa ng cookie. Parang ganun. Parang ha? Meron ka ng magic power, pwede ka gumawa to make world peace. Tapos ang pinili mo, magic, magkakaroon ka ng chocolate. Parang ganun, di ba? That's what I Tama. mean. Parang idiots. Kaya nga nila ginagamit si Marcos kasi habang nananatili ang katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos, itong kagaya ni Hontiveros, Yeah. Sendanya, De Lima, Trillanes, CPP, NPA, NDF at mga kawatan na politiko
nakikinabang at nabubuhay sila sa isang bulok at magnanakaw at kurakot na gobyerno na kanilang sinusuportahan. Kaya walang moral ascendancy or moral authority itong pumupuna at nangangampanya na ipapatapon nila si Pastor Kibuloy sa Estados Unidos, ipa-extradite nila because in the first place, kayo ang itatapon sa kangkungan ng kasaysayan ng taong bayan dahil kilala nila kayo. Alam nila kung ano ang inyong record sa pagtatanggol at pakikipagsabwatan sa bulok at magnanakaw na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Ang mahirap kasi sa mga taong ito, yung basic wala sa kanila, wala silang respeto sa sarili nila. Number one. Number two, wala silang respeto sa Pilipino. Sa Pilipino. Grabe sa pambababoy sa Pilipino itong I ginagawa. agree. And the way they underestimate the Filipino people, no? The way they think that we're going to believe their whatever they say, hook, line, and sinker. 'Di ba? Mhm. Para, oo, tanga kami, naniniwala kami dyan sa diba, oo, naniniwala kami sa, mukha kaming tanga, di ba, parang ganon, di ba, parang ganon yung ginagawa nila, parang ito si virus, no, yung mga pinagsusunod Oo. na ganyan, sinong As if maniniwala hindi dyan? alam ng tao na ano tawag naman, nang uudyok ng babayad na nunuhol ka ng witness, bugok. Yeah. Kaya nga 0.01%, kaya ibig sabihin wala naniniwala sa'yo, di Wala ba? na iniwala. Right? No? Bugok. So Ma'am, yun yung, yeah. medyo mm, hindi natin muna natalakay namin ni Ma'am Lorraine, kayo na po mag-aunawa dahil mabigat po itong issue ng pagdurog Yeah. nila kay Pastor Kibuloy, Yeah. paggamit ng proseso kunwari ng extradition. Eric, may sabihin lang ako ha. Go ahead, ma'am, please. Kung bakit namin ito pinag-uusapan, o syempre mahal namin si Pastor. No, of Syempre course. nakakagalit yung injustice. Syempre, natural, di ba? Ma'am, Pero may malaking picture dito. Yung The bigger pag picture. pumayag tayo dyan, no, we know, kasama si Pastor sa pagwasak sa kanya, sa pagwasak ng Pilipinas. Kasi hawak niya ang SMNI. Konektado siya. Hindi niya hawak ang SMNI, pero konektado siya sa SMNI. Mhm. Kaibigan siya ni PRRD. Kaibigan PRRD. siya ng Vice President. At ano ang track record ni Pastor? Demokrasya. At saka alam nyo, pag nakilala ninyo si Pastor, kasi nabibuisit ako dito sa mga kilala ko no, na para bang kilala nila si Pastor, pero kung magsalita, kung ano yung sinasabi ng mga dilaw, mga idiots, alam mo, one of those beautiful things when I sit down with Pastor is how in love he is with our country, how he gets so Correct. excited about, gusto ko mag-build ng ganyan, at saka he has the Correct. expertise to do it. Diba? He's so excited about the Philippines, diba? Yung pagmamahal niya, at ang swerte natin pag siya ay nagsilbi sa taong bayan. Kasi Ma'am, kung ano yung ginawa niya sa KOJC, magagawa niya sa atin. naalala mo, ma'am, na sinagot niya si Bongbong Marcos? Hmm. Nang tinanong siya ni Bongbong Marcos when he was running si Marcos Jr. as Vice President in 2016, pumunta sa 2015, and unang bahagi ng 2016 kay Pastor Kibuloy sa Davao, sa sa Prayer Mountain. Pastor, how are you able to build all of this? Ang sagot sa kanya ni Pastor, very simple, Ma'am Lorraine. At I know, naka-record yan, sa Kingdom of Jesus Christ, walang korupsyon. Hindi namin tinotolerate ang kurakot. Lahat ng mga pumapasok na blessings at mga kabutihan sa kingdom, shared to all, shared para sa organisasyon, hindi para sa personal na mangurakot ka dito. Naalala mo yan, Ma'am Lorraine, na inuulit-ulit ni Pastor yan, na ang kingdom hindi mag-survive ang kanilang organisasyon for almost 47 years na kung kurakot at wala silang pagmamahal sa hindi lamang sa Diyos kundi sa bansa at sa sangkatauhan. I agree to your point about Sa that. sobrang ganda ng na-build ni Pastor, pinagnanasahan yan ng mga Yes. Marcos at saka ni Anton Lagdameo, no? Correct. Maraming naduduling diyan sa so gusto nilang nakawin 'yan. Nakawin. So, yeah. Hindi naman kay Pastor 'yan eh. So, Wala. religious persecution, 'di ba? Talagang kung ano yung kababuyan din na ginawa nitong diwatang ito sa KOJC, gusto nilang gawin 'yon sa buong KOJC. Tama. At hindi tayo papayag doon kasi nga kaya natin pinag-uusapan ito at alam mo pag nawala sa atin si Pastor, no? Kakaawa Pilipinas kasi what we have now, no? Para tayong pinuputaktin ng mga demonyo.
And we really need elders, no? And I'm so grateful for the elders who have stepped up and they're Yes, sacrificing and tumitindig ng matatag, no? Katulad ni Pastor, ni Pastor Kibuloy. PRRD, yan, ni Supreme Court Justice Noel Justice Tiham. Noel Tiham. At saka hindi lang, no, si Senator Marcoleta. Lahat Yes, yan so, tumitindig para sa bansa ngayon. Talagang kilalanin natin at gayahin natin at dapat ganun din tayo. Kasi pag ang plano kasi ni Marcos, iko-convict si Inday sa impeachment. most likely yan ang direksyon. Pagkatapos, oo, yun ang plano niya, no? Pagkatapos, walang elections para tumagal pa siya. No, so, Mag-change ng form of government, ma'am, mukhang nakahanda na through Mm. Congress, Constituent Assembly. gusto Mukhang niya, doon papunta. gusto niya yun. So, yung sabi na pag di bale malapit ng 2028, hindi pa yun tapos ng 2028. Kung sila ang masusunod, hindi pa tapos ito ng 2028. Itong Yeah, gobyerno na binigay ni Bangag sa atin. hindi tayo So, papayag. oo, so hindi tayo papayag. Magplano sila ng magplano. Yeah. Pero hindi tayo dapat pumayag dyan. Pero dapat gising na kayo sa katotohanan na ang plano nila ay i-convict nila si Inday para hindi na siya tumakbo at pagkatapos nun ay tuloy-tuloy pa din si Bangag. Yeah, walang election, change of government, transition of a new form of government, kunwari na lang yun. Pero that is still part of the monopoly and consolidation of power at the hands of Marcos and Romualdez.